Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan. Sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. naniniwala na tama ang tinatahak ng administrasyon patungo sa bagong Pilipinas. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tama ang tinatahak ng administrasyon na makamit ang bagong Pilipinas. Bahagi ito ng naging talumpati ng Pangulo sa isinagawang Sangguniang Alliance sa pagitan ng Partido Federal ng Pilipinas at Lakas, CMD. Ayon sa Pangulo, papunta na ang bansa sa pinapangarap na bagong Pilipinas at malaki ang kinalaman dito ng patuloy na itinataguyod ng kanyang administrasyon na pagkakaisa. Sa nakalipasan yan 2 taon ng pagtataguyod ng unity, sabi ng Pangulo ay nagbungo ito ng maganda na kahit noong pang panahon ng kampanya ay isa rin kanilang pinangawakan. Mahalaga ayon sa Pangulo ang pagkakaisa at dahil dito ay maraming mga Pilipinong matutulungan at maraming maaaring baguhin. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Marami tayong natutulungan ng mga Pilipino at papunta na nga tayo sa ating pinapangarap na tinatawag nating bagong Pilipinas. Simpleng-simple lang yan. Mula sa palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, mga mahahalagang structural at policy changes, kinakailangang maipagpatuloy ng pamahalaan para sa mas maunlad na bagong Pilipinas. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Raquel Bayan. Kailangang ipagpatuloy ng pamahalaan ang mga mahahalagang structural at policy changes para sa mas maunlad na bagong Pilipinas. Sa alliance signing ng PFP at Lakas CMD sa Makati, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang kanyang administrasyon ay nagpapatupad ng transformative governance. Binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng suporta ng 2 kapulungan ng Kongreso sa effort na ito upang maisulong ang mga panukala na anya ay kailangan sa pag-unlad ng bansa. Sabi ni Pangulo Marcos, nakita naman ng lahat na sa nakalipas na 2 taon ng pagkakaisa na binuo ng administrasyon. Marami ang mga nagawa at naabot na ng pamahalaan para sa pagsiserbisyo sa mga Pilipino. Dapat maganda naman ang plano natin, maganda naman ang ating ginagawa. Wala naman tayong siguro naman nakikinig naman tayo sa taong bayan at yun ang pinakamahalaga. At sa ating pagkinig sa ating mga kababayan, yung kanilang pangangailangan ay nabibigyan natin, natutugunan natin, nabibigyan natin ng tulong. And that is why unity is very important. Mula sa Malacanang, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Samantala, Department of Finance nakakuha ng suporta mula sa OPEC Fund for International Development. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin
ni Melanie Valdos Reyes. Nakakuha ng suporta ang Department of Finance mula sa OPEC Fund for International Development para sa technical assistance upang tugunan ng issues ng right-of-way acquisition. Ito'y upang suportahan ang smooth implementation ng mga big-ticket infrastructure projects ng Administrasyong Marcos Jr. Sa pulong nila DOF International Finance Group Undersecretary Joven Balbosa at OPEC President Abdulhamid Al-Khalifa, nagkasundo ang mga ito na muling pag-ibayuhin ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at OPEC. Ang OPEC Fund ang natatanging globally mandated development institution na nagkakaloob ng financing sa mga miyembrong bansa at non-member countries. Maalalang unang sinuportahan ng OPEC Fund ng Pilipinas sa pilot phase ng Food Voucher Program na Walang Gutom 2027 na nagkakalaga ng $500,000. Ayon sa DOF, nagpahayag ng commitment ng OPEC Fund na i-co-finance ang Public Financial Management Reform Program kasama ang Asian Development Bank. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, detalye para sa proposed school calendar isinasapanal na ng pamahalaan. Balikan natin si Raquel Bayan para sa balita. Isinasapinal na lamang ng pamahalaan ang detalye at proposed calendar upang maging normal ang kasalukuyang school calendar year at ang susunod na school calendar ng mga Pilipinong mag-aaral. Pahayag ito ni Education Assistant Secretary Francis Bringas kasunod ng sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nais niyang maibalik ang lumang school calendar sa susunod na taon. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ng opisyal na nakapagsumite na ang DepEd ng rekomendasyon sa Office of the President kaugnay sa pagbabalik ng June to March school calendar. May isa sa katuparan lamang ani ito kung sa March 31, 2025 matatapos ang susunod na school calendar. Sila anya sa DepEd, puspusan na ang pagkilos upang masiguro na makukover ang kinakailangang competency ng mga mag-aaral kahit iikli ang school calendar para sa susunod na taon. Then we will have to cope with the possible non-covering of some competencies. So magiging mas puspusan ngayon yung ating mga measures to make sure na yung lahat ng competencies natin for a given grade level ay ma-cover natin in a shorter period of time. So yan ngayon yung pre-prepare ng ating curriculum and teaching strand to make sure na hindi madadagdagan o magkakaroon pa ng additional learning loss kapag nag-shorten tayo ng ating school year. Mula sa Malacanang, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, labor market ng Pilipinas patuloy sa pagbawi. Pagpapaganda sa kalidad ng trabaho patuloy na tinututukan ayon sa National Economic and Development Authority. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni J. Mark Dagala. Nananatiling matatag ang Administrasyong Marcos sa hangarin nitong bawasan ng kahirapan at tumikha na mas marami, gayon din ay dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Ito ang inihayag ni National Economic and Development Authority o NED Secretary Arsenio Balisacan kasunod ng patuloy na pagbangon ng labor force ng bansa. Bunso ng ulat ng Philippine Statistics Authority na bumaba ang bilang ng mga walang trabaho nitong Abril. Batay sa ulat ng PSA, nakapagtala ng 3.9% na unemployment rate noong Abril kumpara sa 4.7% na naitala sa kaparehong buwan noong isang taon. Ayon kay Balisacan, nananatili ang prioridad ng pamahalaan na lumikha ng dekalidad at well-paying job. Gayun din ay ang pang-aakit ng mga mamumuhunan na lilikha ng trabaho mula sa pribado sektor. Nanawagan din ng NEDA sa agarang pagpasa ng konektadong Pinoy Bill na layong patatagin ang digital connectivity na siyandaan upang dumami ang trabaho na may kakaunting gastos. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, halaga ng produksyon sa agri-sector lumago sa unang quarter ng taong 2024. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa.
Sa kabila ng hamon ng El Nino ay nanatili pa ring matatag ang sektor ng pagsasaka sa bansa. Batay kasi sa ulat ng PSA, lumago ng 0.5% ang production output ng sektor na may katumbas na overall agri-production output na 428.99 bilyong piso. Sa tala rin ng PSA, umangat ng 5.9% ang poultry production na umabot sa 68.76 bilyong piso ang production value na siyang nagbalanse sa pagbaba naman ng halaga sa produksyon sa crops at sa livestock. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulorel Jr., indikasyon ito na epektibo ang mga inilalatag na intervensyon ng pamahalaan para sa mga magsasaka at mangingisda. Kumpiyansa rin ang kalihim na kahit magpatuloy ang epekto ng El Nino sa ikalawang quarter ng taon ay makakaya pa rin makabawi ng agriculture sector. Ito si Maran Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, dibidendo ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na maibibigay sa pamahalaan, mas mataas pa sana kung masusugpo ang mga iligal na laro dito sa bansa. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Dayan Lear. Mas mataas pa sana ang maibibigay na dibidendo ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa gobyerno kung masusugpo lang ang mga iligal na laro sa bansa. Ito ang naging pahayag ni PCSO General Manager Mel Robles matapos na kilalanin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naging malaking kontribusyon ng ahensya sa pambansang kaban. Ayon kay Robles, pinagsisikapan ng ahensya na mapalaki ang kita para mas maraming maibigay sa gobyerno na magagamit para sa mga programa at iba pang prioridad na proyekto. Pero nahaharang niya sila ng pagdami ng iligal na sugal na gumagamit ng mga laro ng PCSO para magkapera na may malaking epekto sa posibleng kita ng ahensya. Nauna nang nagbigay ang PCSO ng 2.68 billion pesos na dividend contribution sa gobyerno. Mas mataas ito kumpara sa 2.66 na kontribusyon nila noong 2022. Samantala, umabot naman sa 61.45 billion pesos ang kinita ng PCSO noong 2023 na mas mataas sa kinita nila noong 2022 na 57.46 billion pesos. Ito si Dayan Lear para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Commission on Elections o COMELEC target ang mga kolehiyo at universidad sa susunod na Register Anywhere. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Michael Rogas. Puspusan pa rin ang Commission on Elections sa pagsasagawa ng mga voters education at serye ng registration fair. Nabatid na target na aktibidad ang mga estudyante lalo na sa mga government colleges and universities. Mismo si COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang naguna sa voters registration para sa mga kolehiyong estudyante. Paliwanag ng COMELEC, karamihan sa mga estudyante ay first-time voters na kailangang maturuan ng kanilang karapatan at tamang pagboto. Maging ang proseso ng pagboto ay malalaman rin ng mga estudyante kung paano ang proseso at ang paglalabas ng resulta ng halalan. Dahil dito positibo ang COMELEC na mas madadagdagan pa ang bilang ng mga bagong botante kung saan sa huling datos ay nasa 2.6 million na ang bilang ng mga bagong botante. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, integridad ng Senado sinasabing nadudungisan dahil sa patuloy na pagdinig ng PIDEA leaks. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Kathleen Forbes. Bumabagsak na umano ang integridad ng Senado dahil sa ginagawa nitong pagdinig ukol sa PIDEA leaks na nagdidiin kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sangkot sa iligal na droga. Sa punong balitaan,
Sinabi ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na malinaw na smear campaign o paninira sa reputasyon ang investigasyon ng komite ni Senator Bato de la Rosa. Bilang dating PNP chief, batid-an niya dapat ng senador na nakabase ang investigasyon sa ebidensya. Bagay na wala ang dismissed PDEA agent na si Jonathan Morales. Anya, bagamat in aid of legislation ang layunin nito, ay wala naman pinatunguhan ang pagsisiyasat. Kaya apelan ni Adyong na protektahan sana ng Senado ang reputasyon nito. Sabi naman ni Zambales Representative J. Kong Hun, dapat ay itigil na ang investigasyon dahil puro lang ito kasinungalingan. Para naman kay House Deputy Speaker David Suarez, aksaya lamang ito ng oras at resources ng mataas na kapulungan sa isang witness na questionable ang background. Sinang-ayunan nito ni Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon na sinabing isang pathological liar at may kaso pang perjury si Morales. Ito si Katine Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Senador Jinggoy Estrada nababahala sa napaulat na hacking sa Database Ministry ng Defense o Ministry of Defense ng UK. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. Nababahala si Senate Committee on National Defense Chairman Senador Jinggoy Estrada sa ulat na nahack ng China ang database ng Ministry of Defense ng United Kingdom o UK. Ito lalo na sa gitna ng impormasyon na nagagamit na rin ng mga pogo dito sa Pilipinas sa hacking ng mga government website. Base sa unang ulat, China ang itinuturo sa hacking kung saan nakompromiso ang personal na impormasyon ng mga miyembro ng Armed Forces ng UK. Gayunpaman, itinanggi na ng Beijing ang naturang ulat. Ayon kay Estrada, kung ang UK nga ay nahahack, nakakapangambaan niyang mangyari rin ito sa ating bansa. Gayunpaman, umaasa ang senador na hindi naman tayo matutulad sa nangyari sa UK Ministry of Defense. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Estrada. That is a cause for alarm. Dahil kung yung UK Defense Ministry nakakaya sa atin, there's also that possibility. I hope that will not happen, but there's that possibility. Mula Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, umano'y recording ng Chinese Embassy ng pakikipag-usap sa opisyal ng Armed Forces of the Philippines ukol sa New Deal labag sa batas ayon kay Department of National Defense o DND Secretary Gilbert Teodoro. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Leo Sarne. Parang inamin na rin ng Chinese Embassy na lumabag sila sa batas ng Pilipinas. Ito ang inihayag ni Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro kaugnay ng ulat na mayroong umanong inilabas ang Chinese Embassy na recording ng kanilang pakikipag-usap sa isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines tungkol sa sinasabing New Deal patungkol sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Paalala ni Secretary Teodoro sa Chinese Embassy, kung ginawa nga nila ang recording ng walang pahintulot ay malinaw na paglabag ito sa anti-wiretapping law at dapat na matukoy at paalisin sa bansa ang sino mang responsable dito. Nagpahayag naman ng pagdududa ang kalihim sa kwento ng Chinese Embassy dahil sa normal na gawain lang anya ng Chinese government na magpakalat ng disinformasyon. Binigyang din pa ng kalihim na tanging ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lang ang pwedeng pumasok sa anumang kasunduan hinggil sa West Philippine Sea o anumang international na bagay sa pamagitan ng Department of Foreign Affairs. Ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, panibagong round ng job fairs isasagawa sa Las Piñas. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco. Hindi nagtatapos sa Labor Day ang pagbibigay ng pamahalang lungsod ng Las Piñas ng oportunidad sa mga residente nito. May panibagong round na naman kasi ng job fair sa lungsod. Sa inisyatiba ni na Mayor Mel Aguilar at Vice Mayor April Aguilar, magsasagawa ng barangay job fair sa Barangay Ilaya Covered Court. Ito ay sa darating na Biyernes, Mayo 10 taong 2024 na pangasiwaan ng Peso Las Piñas. Inaanyahan ng Las Piñas sa LGU ang mga naghahanap ng trabaho na dumalo at siguraduhin na bitbit ang mga kinakailangang gamit. Ito ang maraming kopya ng biodata o resume, sariling ballpen at
maayos na pananamit. Mula pa rin sa Southern part ng Metro Manila, Lawrence Tanhoco, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mga residenteng apektado ng balikatan exercises sa lungsod ng Lawag, bibigyan ng financial assistance. Turismo sa Lawag Sand Dunes, posibleng lumago dahil sa nasabing pagsasanay. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Impasigurado ni Mayor Michael Marcos Kion dito Siyudad Dilawag ang maikanti financial assistance dagiti sektor na apektaran iti balikatan exercises. Imo nanti dato imbaga ti AFP nga idinayuswat dagiti panagsana iti balikatan iti Lawag Sound Dunes iti Barangay Lapas. Pinasardeng da dagiti mangalap kan ATV operators nga agoperar gapo iti risgo tinasao nga ensayo. Gapo iti dato imbaga ti Mayor nga adat tinagtulagan dagiti stakeholders may naig ti panakaitad ti financial assistance mani politiko gobyerno tapno masukotan ti sapol da kadagiti nadakamat ngal daw. Manay ti dati kunat ni punong barangay Romel Asuncion iti barangay 33A Lapas Lawag City adakkel nga exposure ti lugar ti nasaong aktibidad. Kunat ti kapitan nga oportunidad da ito'y para kadakwada tapno ipakita ti kinapintas ken dagiti posible nga activities ang mayuswat iti nasaong nga lugar. Gapo iti dato'y mangnamnama ti kapitan nga addanto dagiti ado at turista makaumay iti barangay da. Manipod dito Siyudad Dilawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo, resulta ng investigasyon sa pagkasunog ng wet market ng San Fernando City, La Union noong Enero, inilabas na ng Bureau of Fire Protection. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Glenda Sarak. Inwaragawag ti Bureau of Fire Protection ng BFP terason iti panakauram ti Auxiliary Wet Market ti San Fernando City, La Union id Enero 11. Kabayatan ti may sa press conference, inlawlawag ni Fire Chief Inspector June Eland Wanawan, Fire Marshal ti San Fernando City nga overloading iti electrical socket terason ti nasaong insidente. Dinakamat na akas may basar iti investigasyon kat napaneknekan nga accidental ti napasamak nga uram. Inlawlawag na anang rugi ti uram iti grocery section ti merkado aging ga nagramaram ti apoy itira dumapay apasat ti wet market. Kinuna na maibilangan tinasaong insidente kas case closed kalpasan an erwar ti resulta ti investigasyon nga nakasagana ti BFP no at dati agkid daw ang maulit ti investigasyon. Inaklon na anabayagan ti panakarwar ti resulta ti investigasyon ngam inlawlawag na adaytoy kat gapo iti insayang kat da reconstruction iti merkado tapno madoktalan ti pudpud no arason tinapasamak apuor. Manipod Agoo, La Union, Glenda Bakungan, Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan, task force na magbibigay proteksyon sa Homonhon Island mula sa mining operation. Itinatag ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan.
Malipayon nga ginanunsyo ni House Minority Leader of 4-Piece Party List Representative Marcelino Libanan ang multi-sectoral effort nga masalbar nga mahatagin proteksyon ang Homonhon Island tikangan padayon nga karuba nga darahan pagminahin nickel nga chromite. Ini matapos ang irapulong diin ginhurma nga ginpagiyos ang Task Force Homonhon hamando ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga. Ini pangungunahan ni DNR Undersecretary Carlos Primo David. Ano sabi nga task force in magdudumarin inspeksyon ng tanan nga mining operation ngan masiguro nga nasusunod ang environmental and community health protection laws ngan igpapahibalik at mga lugar nga nadisturbohan mina. Hapag kay na may ada 7 nga mining company nga na-operate sa isla. Ang Homonhon Island dagiwan Eastern Samar in may hiluag nga 105 square kilometers. May ada 8 nga barangay ngan 5,000 nga populasyon. Ini in makasaysayan nga lugar dara kay dida na discovery ang Pilipinas pinaagi kan Ferdinand Magellan. Tika nga Borongan City, Daisy Lalosa Bilizar para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Pumunta naman tayo sa Sogod, Bureau of Fire Protection sa Region 8, ginawaran ng Environmental Management Bureau ng Kaisa Star Seal Award. Pakinggan natin si Ruel Bugnos para sa kabuang ulat. Ang Bureau of Fire Protection kon BFP Regional Office 8 naghatag og pasidungog sa Environmental Management Bureau kon EMB 8 kanato nga Mayo 7, 2024 sa EMB Conference Hall. Nadawat sa EMB ang Kaisa Star Seal Award sa ikatulong sunod nga tuig. Ang Kaisa Star Seal Award gihatag sa mga institusyon or establishmento nga nagpakita sa padayon nga pasalig sa kaluwasan sa sunog subay sa gipirmahan nga manifesto para sa Kaisa program. Gawas sa pagkamanunayon sa mga programa sa kaluwasan sa sunog, ang Kaisa Award gihatag usab sa mga institusyon nga padayong nagsuporta og nakigtambayayong sa daghang mga programa sa BFP. Formal nga gidawat ni EMB Regional Director Engineer Wilson Trajeco ang pasidungog og nagpahayag usab kini sa pasalig sa Bureau sa kaluwasan sa sunog og nagpasalamat sa BFP sa pakigtambayayong sa mga programa sa kinaiyahan. Mula sa Radyo Pilipinas Sogod, ito si Ruel Bugnos para sa Radyo Pilipinas sa World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ruel Bugnos mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao, 577 million pesos na agri-fishery projects tinurn over ng Department of Agriculture Northern Mindanao sa 3rd District Municipalities sa Bukidnon. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Giton over karong bag-o sa Department of Agriculture Regional Office 10 ang Agri-Fishery Assistance nga mokabat sa 577 million pesos alang sa 3rd Congressional District Municipality sa Bukidnon. Kabahin kini sa pag-empower sa mga mag-uuma ug ingon man ang pagpalambo sa agricultural productivity alang sa modernization, industrialization sa agrikultura sa nasod. Ang Bukidnon ay ilang nga food basket sa Mindanao. Busa pinagi nini nga assistance gilantaw nga mas mulambo pa ang abot sa mga mag-uuma. Dugang mga proyekto interventions alang ning tuiga maong agricultural production inputs, fertilizer og seed discount vouchers og fishery livelihood intervention, provision of support alang sa livestock and poultry, construction sa farm-to-market roads, establishment sa Yellow Corn Model Farm o provision sa lain-laing agricultural machinery and infrastructure alang sa munisipalidad sa Damulog, Dangkagan, Don Carlos, Kadingilan, Kibawi, Kitaw-Taw, Maramag ug Quezon. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Puntahan muna natin ang Zamboanga Lab for All Caravan ni First Lady Liza Araneta Marcos umaarangkada sa Zamboanga City. Narito si Shirley Espino para sa balita.
Da continua el conducta del libreng laboratorio Konsulta at Gamot para sa Lahat o Love for All Caravan di First Lady Attorney Liza Marcos na siyudad de Zamboanga. Ya visita ayer el Love for All Caravan junto con el Departamento de Salud y otros pa mag-ahensya de gobierno con el Barangay Ayala para darle libre mag-servisyo como el medical ilegal na mag-Zambongueños. Objeto del Community-Based Healthcare Project para hacer más cerca y alcanzar el libre health services como el Dalida de Libre Medicina, konsultasyon para na pediatrics, minor surgeries, eye check-up y otros pa na publiko, especialmente na magalejos lugar. Ese día ta continua el semejante programa na City Coliseum na tetuan esta ciudad y hay visita también a otros pa magalugar na Zamboanga na mga días que viene. Desde aquí na ciudad de Zamboanga, este si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan, Department of Education sa Ozami City, Wagi bilang overall champion sa Regional Schools Press Conference 2024. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Midaog isip overall champion ang Department of Education o DepEd Ozami City Division sa gipahigayon nga Regional Schools Press Conference 2024 niadtong Mayo 2 hangtod 4 sa Xavier University Sports Center, Pueblo de Oro, Cagayan de Oro City. Ang maoy kalihukan adunay tema nga ethical journalism in the world of artificial intelligence. Tumong nini nga mapakita ang kahanas ug talento sa mga tinun-an sa elementarya ug sekundarya sa pribado ug publikong tunghaan sa natad sa pagsulat ug pamamahayaga. Gisalmutan kini sa libuan ka mga tinun-an gikan sa 14 ka schools division sa DepEd sa Northern Mindanao Region. Samtang nakuha sa DepEd Division sa Lanao del Norte ang overall second place, gisundan sa Division of Bukidnon isip third placer, Division of Iligan City isip fourth placer ug Division of Misamis Oriental isip fifth placer. Ang mga nidaog sa Regional Schools Press Conference maoy mo representar sa Northern Mindanao sa National Schools Press Conference 2024. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Bahagyang tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa nitong Marso. Batay sa pinakahuling Labor Force Participation Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, naitala sa 3.7% ang unemployment rate o katumbas ng 2 milyong Pilipino na walang trabaho noong Marso. Mas mataas ito sa 3.5% na unemployment rate noong Pebrero, ngunit mas mababa naman ito sa 4.7% na naitala ng kaparehong buwan noong 2023. Naitala naman sa 76.1% ang employment rate o katumbas ng 49.15 milyong Pilipino na may trabaho sa bansa noong Marso. Samantala, bumaba naman sa 11% ang underemployment rate o bilang ng mga manggagawang hindi napapasweldo ng sapat at nasa trabahong hindi angkop sa kanilang kakayahan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Desidido ang Department of Trade and Industry o DTI na patuloy sila sa pagbibigay ng mas magandang oportunidad at hanap buhay para sa mga Pilipino. Ito ay kasunod ng magandang employment rate na naitala ng Philippine Statistics Authority o PSA sa pinakahuling labor force survey nito. Ayon kay DTI Secretary Alfredo Pascual, positibong development ang March employment rate na bunga ng katatagan ng ekonomiya ng bansa at mabisang polisiya ng pamahalaan na layuning makalikha ng mga trabaho at magpahusay ng kakayahan ng mga manggagawa. Magpapatuloy ang Department of Trade and Industry, ani Pascual, sa pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno, pribadong sektor, maging ng mga stakeholders upang isulong ang mas inklusibo at mas matibay na larangan ng paggawa. Tinataya ng Philippine Statistics Authority o PSA ang 49.15 milyong individual na 15 taong gulang pataas ang may trabaho na batay sa datos noong Marso. Mas mataas sa 48.58 milyon noong Marso ng nakaraang taon at 48.75 milyon nitong Pebrero ngayong taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangwakas sa ating balitang negosyo at kalakalan, umabot ang Gross International Reserves o GIR ng bansa sa 103.4 billion US dollars batay sa pinakahuling datos nitong Abril ngayong taon ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Sa isang pahayag sinabi ng BSP na bahagyang bumaba ang GIR noong katapusan ng buwan ng Marso na nasa 104.1 billion US dollars. Itinuturing na dahilan ng pagbaba ng GIR level ang net foreign currency withdrawals ng national government o NG mula sa deposito nito sa BSP. Ito'y upang mabayaran ng foreign currency debt obligations at iba pang mga expenditure. Paliwanag ng BSP, bagamat bumaba ang latest GIR level, sapat pa rin ito para sa external liquidity buffer na katumbas ng 7.7 buwang halaga ng mga angkat na produkto, serbisyo at pangunahing mga kita. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bea, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Naghahanda na ang Gilas Pilipinas para sa FIBA Olympic Qualifying Tournament o OQT sa Latvia itong darating na Hulyo, kung saan sisimulan ng national team ang kanilang training camp sa susunod na buwan. Sinabi ni Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP Executive Director Erica D. na makikita-kita ang nationals sa Hunyo 22 sa Inspire Sports Academy sa Laguna, kung saan ihahanda ni Head Coach Tim Cone ang koponan para sa OQT na magsisilbing huling pagkakataon na makapasok ang Gilas sa Paris Olympics sa Hulyo. Mula sa Laguna, tutungo ang Gilas sa bansang Turkey na mag-host ng friendly game laban sa Nationals sa Hunyo 27. Pagkatapos ay tutungo naman sila ng Poland para sa isa pang tune-up match bago sumalang sa OQT sa unang bahagi ng Hulyo.
Unang makakalaban ng Gilas sa OQT ang World No. 8 Latvia sa Hulyo 3 na gaganapin sa Arena Riga bago nila babanggain ang No. 23 Georgia kinabukasan. Kahit ano ang kinalabasan ng kanilang kampanya sa OQT, sinabi ni D na pagpapatuloy ng national team ang kanilang pagsasanay para sa second window ng FIBA Asia Cup qualifiers sa Nobyembre, kung saan ang bansa ay magiging host ng New Zealand at Hong Kong para sa 2 home games. Sinabi rin ni D na susundin nila ang plano ni Coach Cone na panatiliin ang orihinal na miyembro ng Gilas na sumabak sa first window noong Pebrero, subalit napagdesisyonan nila na magdagdag ng 2 players bilang backup sa katauhan ni Japeth Aguilar at Mason Amos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang National University sa finals ng UAAP Men's Volleyball Tournament sa kanilang ikasyam na sunod-sunod na season. Ito ay pagkatapos nilang talunin ang De La Salle University Green Spikers sa loob ng 4 na sets, 25-23, 22-25, 25-22 at 25-21 sa Season 86 Final Four na ginanap sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Nanguna sa opensa si sophomore Buds Budin sa nagawa nitong 23 puntos galing sa 19 na attacks, 2 blocks at 2 service aces, habang nakapagtala ng 21 excellent sets si Owa Retamar. Nakapag-ambag naman si Nico Almendras ng 14 na puntos, habang ang libero na si Jan Sumagi ay nanguna sa depensa sa nagawa nitong 19 na excellent receptions at 10 excellent digs. Nanguna naman si Mark Ronquillo para sa Green Spikers sa natipon nitong 27 puntos at si Vince Maglinaw na nagdagdag ng 17 markers. Mga katapat ng defending champions ang University of Santo Tomas Golden Spikers na tinalo ang number 1 seed na Far Eastern University sa loob ng 4 na sets, 25-18, 21-25, 26-24 at 26-24 sa kanilang do-or-die matchup. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakapasok ang Terra Firma sa quarterfinals sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon pagkatapos patalsikin ang Northport 104-96 sa pagpapatuloy ng PBA Philippine Cup na ginanap sa Ninoy Aquino Stadium. Makatapat ng Jeep ang top-seeded San Miguel Beermen sa quarterfinals na mayroong twice-to-beat advantage. Nanguna sa scoring department si Wami Chongson na nagtapos ng may 30 puntos kasama pa ang 5 rebounds at 3 assists para sa Terra Firma. Maganda rin ang naipakitang laro ni rookie Stephen Holt sa nagawa nitong 18 puntos, 8 rebounds, 9 na assists at 4 na steals. Nagpakitang gilas din si Javi Gomez de Liano mula sa bench kung saan nakagawa ito ng 21 puntos kasama na ang 3 3-pointers habang nagambag si Isaac Go ng 13 markers. Nanguna naman si Xavier Lucero sa Northport sa natipon nitong 17 puntos at nagdagdag si rookie Cade Flores ng 16 na puntos, 5 rebounds at 1 assist. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo, para sa ating segmentong Balitang Sports. Samantala, narito na ang mga latest chika sa ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Humingi ng paumanhin ang kapamilya young star na si Aura Briguela sa lahat ng taong nasaktan at na-disappoint sa kinasangkutang kontrobersya noong nakaraang taon. Nag-post ito ng isang open letter sa kanyang Instagram account kung saan buong puso niyang inamin ang nagawang pagkakamali kasabay ng paghingi ng kapatawaran. Ang tinutukoy ni Aura ay ang nangyaring rambulan sa isang bar sa poblasyon sa Makati City noong June 2023 na nagresulta sa kanyang pagkakakulong ng ilang araw at ang pagsasampa sa kanya ng patong-patong na demanda. Inumpisa niya ang paghingi ng dispensa sa kanyang pamilya at humingi rin ito ng tawad dahil mas inuna niyang takbuhan ang problema kaysa harapin ito. And talaga raw naapektuhan ng todo ang kanyang pamilya sa kanyang nagawa. Batid ni Aura na hindi magiging madali pero pipilitin nitong magbago at susubukan niyang ayusin ang mga desisyon nito sa buhay. Sabi pa niya babawi siya sa lahat ng nagawa nitong pagkakamali at hindi niya ito sasayangin pang muli. At hiling niya sa publiko wag sanang mapagod ang mga netizens o ang kanyang mga fans sa pagsuporta sa kanya. At humingi rin siya ng tawad sa lahat ng taong involved sa nangyari noon. And ayon pa sa kapamilya star, nag-usap at nagkaayos na rin daw sila ng mga nakaengkwentro niya sa naganap na gulo sa Makati City noong isang taon. Samantala, nag-alala ang mga kaibigan at fans ng TV host, comedian na si Bubay o Norman Balbuena sa tunay na buhay matapos mawalan ng malay habang nagpe-perform. And viral na ngayon ang isang video sa social media kung saan makikita nga ang komedyante na nakahiga na sa stage at wala ng malay. Nangyari ang insidente habang nag-host si Bubay para sa Town Fiesta ng Apari sa Cagayan kasama ang kapwa niya comedian na si Pepita Curtis. Base sa live stream ng event sa pamagitan ng Facebook page ng Vice Mayor Rene Chan, nagpapalitan ng punchlines sina Bubay at Pepita on stage habang kumakanta at nakikipagkulitan sa audience. And makalipas ang ilang sandali, bigla na lang natigil sa pagsasalita si Bubay hanggang sa marinig na nga sa video ang malakas na tunog na parang may tumumba. At nang i-focus na nga ang camera kay Bubay ay nakitang nasa sahig na ito habang ang kanyang ulo ay nakahilig sa speakers o sa sound system. Agad na nilapitan ni Pepita at ng ilang staff ng event ang walang malay na si Bubay and dito naputol ang live stream. Makalipas ang ilang minuto muling nag-on ang live streaming sa event and walang makita sa video pero maririnig si Pepita na iniimbita ang audience na panoorin ang mga programa ni Bubay sa GMA, ang The Bubay and Tekla Show at All Out Sundays. Sabi nga ng kanyang co-performer na out of balance lang daw si Bubay. And kasunod nito muling nagbalik sa stage si Bubay at ipinagpatuloy ang pag-host sa naturang fiesta. And sa kanyang ex account, nagbigay ng update si Pepita tungkol sa nangyari kay Bubay. Anya, maayos na ang kalagayan ng kasamahan niyang komedyante. And hindi ito unang pagkakataon na nagkaroon ng problema sa kalusugan itong si Bubay. Matatandaan nung nag-guest siya sa Fast Talk with Boy Abuda noong Abril ng nakaraang taon ay bigla na lang siyang natulala rin at hindi na nakapagsalita. Ayon sa kapuso comedian, ito raw ang tinatawag na absence seizure na nakuha niya na magka-mild stroke noong 2016. At sa huli natin chika for today, nabahala ang maraming netizens sa kalagayan naman ng TV host, singer at dancer na si Billy Crawford matapos mag-viral ang larawan nito habang umiinom sa kanyang tumbler. Kapansin-pansin kasi na mas namayat ito sa kanyang pisikal na pangatawan noon kaya marami ang nagbigay ng opinyon at nagtaka kung ano ang lagay ng kalusugan ng aktor at makikita rin na halos puro negatibo ang naging komento ng mga netizens. Kaya naman hindi rin napigilan ng asawa nitong si Colleen Garcia Crawford
na maglabas ng kanyang saloobin tungkol dito. And agad nitong tinawag ang pansin ng mga may intrigang netizens sa pamagitan ng kanyang Instagram stories. Kwento ni Colleen, bago pa sila nag-date ni Billy ay alam na nito ang physical condition ng TV host na pagkakaroon ng dark under eye circles at major hair loss. At iginiit rin niya na hindi lang napapansin ng netizens ang totoong itsura ni Billy dahil sa hair and makeup sa tuwing nakikita ito ng audience. Ang naging pahayag ni Colleen ay hindi lamang pagtatanggol kay Billy, ngunit ito rin ang naging daan para i-call out niya ang unrealistic standards ng mga tao sa mga artista na dapat ay lagi itong perpekto. And ayon pa sa kanya, nakikita lamang ng mga netizens ang glammed up version ng mga artista na malayo sa kung ano ang itsura ng mga ito sa totoong buhay. Samantala, siniguro naman ni Colleen na maayos ang kalagayan ng kalusugan ng kanyang asawa at talagang abala lang ito sa kanyang mga schedule. Sabi nga niya ay binabalanse lang ni Billy ang mga bagay-bagay at nakatakda rin itong bumiyahe sa Amerika sa susunod na linggo at mananatili na ito sa France hanggang sa katapusan ng taong 2024. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site, sa Tinang, sa studio. Kasama natin sina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon.
matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.